Magandang araw! Ang kwento natin ngayon ay Salo-Salo para kay Kuya. Ito ay kwento ni Ergo Tinio at guhit ni JC Galang. Simulan na natin. Nagising ako sa amoy ng adobo. Ng pinakamasarap na adobo sa mundo. Isa lang ang ibig sabihin nito. Kumaripas ako ng takbo papuntang kusina. Ama, ang yakap at pagmano ko kay lolo ko kay nanay. Kaarawan ni kuya ngayon at ang adobo ni ama ang paborito ni kuya. Halaka! Halakak ni ama. Nagulat ako, akala ko ikaw ang kuya mo. Napuno ng tawanan ang kusinang siksik na siksik sa dami ng bisita at inihandang pagkain. Pagdaan ko sa sala, Buboy, ang laki mo na! Apir sa akin ni Kuya Paeng, pinsan namin at pinakamatalik na kaibigan ni Kuya dahil sila lang ang magkaklase sa eskwela. Baka naman lumiliit ka lang, biro ko. Sabay takbo palabas ng bahay. Nagtawanan ng barkada ni na Kuya. May rinig akong nagsabing magkapatid nga sila ni Lian. Nagkakarga si tatay ng mga kwadro at kahon ng mga larawan sa inarkilang jeep. Salamat anak, sabi ni tatay nang kunin niya sa akin ang inabot kong kahon. Dahil 18 na si kuya, naisip namin ni nanay na ipakita sa mga bisita ang mga gawa niya. Makapananghalian, nagsiksikan na kaming pamilya sa jeep, kasama ng mga likha ni kuya at napakaraming pagkain. Kabuntot ng jeep namin ang mahabang hilera ng sasakyan ng mga kaibigan at kamag-anak. Pagdating namin, nagkanya-kanyang latag ng sapin ang mga bisita. Sinananay ang umako sa handaan at tinulungan naman ako ng barkada ni kuya sa mga kwadro at kahon ng mga larawan. Galing talaga ni kuya no? Sabay sabi ko kay Kuya Paeng. Pagkatapos naming maiayos ang mga gawa ni kuya. Oo naman, ngiti niya. Itong portrait ni Mrs. Chavez, ginawa to ni Lian nung nagalit si ma'am sa klase. Mabilisan lang, pero ayun, napangiti agad si ma'am. Tumawa si nanay mula sa kalapit na mesa. Nako, diskarte niya talaga yun. May isang kwadro dyan, may mga drawing ng iba't ibang bagay na palagi may katabing batang masaya. Binibigay sa amin ng tatay niya tuwing may gusto siya ipabili. Siguro wala pa siyang 5 taon nun. Pero alam na agad namin na magaling siya mag-drawing. Ang daming maganda sa mga gawa ni kuya. Lalo na yung mga gawa niya nung nag-aaral pa siya sa fine art sa kolehiyo. Pero paborito ko pa rin yung drawing ng umiiyak na batang nakakapa. Naalala ko pa kung kailan niya ginawa yun. Mas matanda sa akin si kuya ng 8 taon. At nung high school siya, iniiwan ako ni nanay kay kuya para bantayan mag-isa. May isang beses, biglang sumama ang pakiramdam ko at iyak ako ng iyak. Kaya kinuwentuhan niya ako ng tungkol kay Buboy Boy, isang superhero na may powers ang luha. Kaya ng luha ni Buboy Boy gawing kumunoy ang lupa, inaapakan ng halimaw, lusawin ang mga kalamnan ng iba-ibang kaputol ng manananggal, o tumulo bilang nabubuong yelo para bukulan at patigasin ang katawan ng mga tumatakas na magnanakaw. Kaya kapag umiiyak na si Buboy Boy, siguradong matatalo niya ang lahat ng kalaban. Nang gabing yon, dinatnan kami ni tatay na parehong umiiyak sa katatawa. At hanggang ngayon, kapag naiiyak ako, napapangiti ako ng alaala na naging biro ni kuya para patahanin ako. Ay, tapos na naman ang laban, di ko naman nang inabutan. Ay, nakakamiss talaga si kuya. Dalawang taon na siyang wala, pero ramdam na ramdam ko pa rin na laging may kulang. Lalo na tuwing gumuguhit ako. Mas madali at mas masaya talaga nung kasama ko si kuya. Pero hindi ako susuko. Sabi ni kuya, kailangan maging mas magaling pa ako sa kanya. Bago magsimulang mag-alisan ng mga bisita, kinantahan namin si kuya ng happy birthday at ako ang umihip ng kandila ng cake niya.
May mga nag-iwan din ng bulaklak, lobo at liham. Siyempre, may regalo ako kay kuya. Drawing ni Buboy Boy. Umiiyak ng bahagharing luha, ginamit ni kuya sa pagpinta. Narinig kong suminghot si nanay. Inakbayan siya ni tatay. "Huwag na tayong malungkot, Nay. Mukha namang natupad ang pangarap ni kuya na maging pintor." At itinuro niya ang maraming anyo ng ulap sa makukulay na langit ng papalubog ng araw. Ang galing talaga ng kuya ko. At siya na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat!